9,000 misyon sa 30 araw. Iyan ang bagong balita sa digmaan sa Ukraine. Dahil may malaking ginawa ang Ukraine laban sa Russia, natatatak sa kasaysayan. Luhod na yan ang Russia dahil sa ground-based na drone ng Ukraine. Sa ngayon, may hukbo ang Ukraine ng mga sandatang walang buhay na unti-unting nagpapahina sa Russia at magiging susi sa tagumpay laban sa lalo pang humihinang mga puwersa ni Putin. Totoo rin ang pagdami ng mga robot. Si Putin ay nakaharap ngayon sa totoong pag-usbong ng mga makina. Malaking buwan ng Marso para sa Ukraine pagdating sa mga ground robot dahil nabasag nito ang lahat ng dating record sa paggamit ng makabagong teknolohiyang ito sa kanilang digmaan laban sa Russia. Sa nakaraang buwan lamang, mahigit 9,000 misyon na ang inilunsad ng Ukraine gamit ang kanilang mga ground robot na nagpapakita na ang mga robot na ito ay nagiging pangunahing bahagi ng militar ng Ukraine at matagumpay nilang natutupad ang bawat gawain na iniaatas sa kanila. Ang tagumpay na yan ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakakita tayo ngayon ng record-breaking na bilang ng mga operasyon. Ibinida ng Ministry of Defense ng Ukraine ang katotohanan yan sa isang chart kung saan ipinapakita kung gaano kalaki ang itinaas ng pagdepende ng Ukraine sa kanilang mga ground robot na kilala rin bilang Unmanned Ground Vehicles o UGVs sa loob lamang ng 5 buwan. Noong Nobyembre 2025, nakatapos ang mga UGV na yon ng humigit kumulang 2,900 misyon. Isa na itong kahangahangang bilang na nagpapakita ng halos 100 misyon kada araw. Ngunit ito rin ay unang palatandaan ng malaking dagsa ng UGV na inihahanda ng Ukraine para sa digmaan. Pagsapit ng Disyembre, halos dumoble ang natapos na misyon ng ground robot sa isang buwan dahil nakagawa ang mga UGV ng Ukraine ng mahigit 5,000 at 200 gawain. Nadagdagan ng mahigit 2,000 ang buwan ng misyon ng UGV noong Enero. Kahit nagkaroon ng bahagyang paghina noong Pebrero, dahil 400 lang ang idinagdag na misyon ng UGV para umabot sa mahigit 7,900, tumaas ulit ang paggamit ng Ukraine ng UGV pagdating ng Marso. 9,000 misyon sa loob ng isang buwan. Iyan ay mahigit 200 at 90 na ground operations na may kasamang UGVs araw-araw. Ang nagsisimula nating makita dito ay ang paglitaw ng isang pattern. Habang may mga hamon ng Ukraine sa frontlines, tulad ng kakulangan sa tao, bumaling sila sa pangunahing bagay na nagpapanatili sa kanilang kakayahang makipagsabayan sa digmaan na dapat ay natalo na sila noon. Madalas na ililigtas ng teknolohiya ang Ukraine at ang kanilang husay sa drone at robotics ay lalong namamayanig ngayong 2026 na tila magiging mahalagang puntong babago sa takbo ng digmaan. Umuusbong na ang mga robot. Binibigyang diin ng Ukraine na mahalaga hindi lang ang dami ng misyon ng UGV, kundi pati ang dami ng unit na aktibong gumagamit ng mga ito ngayon. Itinuro ito ng Euromaidan Press sa kanilang ulat tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraine, habang binabanggit na may matinding pagtaas din sa bilang ng mga unit ng Ukraine na gumagamit ng UGVs, kasabay ng pagdami ng operasyon ng UGVs. Noong Nobyembre 2025-60, 7 unit militar lang sa Ukraine ang gumagamit ng ground robot. Ngayon, umabot na sa 167 unit ng Ukraine ang gumagamit ng mga ground robot. Kasama rito ang mga unit na itinampok ng Ministry of Defense bilang top performers. Malawakang gumagamit ng UGV ang unang separate medical battalion sa pag-usbong ng ground robots ng Ukraine. Ginagamit din ng mga UGV sa assault units ng Ukraine, tulad ng ikatlong at ikalawang Separate Assault Brigade na itinampok ng Ministry of Defense ng Ukraine. Sinabi ng Ukraine na mahusay ding nagamit ng ikatlong Operational Brigade at 5 Separate Air Assault Policia Brigade ang mga UGV. Ito ay isang malawak na hanay ng mga unit, na bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. At ipinapakita nito sa atin na nagkaroon ng malinaw na pagbabago sa teknolohiya ng ground drone na naging dahilan upang ang mga UGV ay maging ilan sa pinakamaraming gamit na kagamitan na meron ng Ukraine sa kanilang arsenal. Matagal na meron sa Ukraine ang mga ground robot. Hindi ito bagong teknolohiya. Madalas, ang biglaang tagumpay ay bunga ng matagal na pagsusumikap ng mga tao na nag-ambag sa pag-unlad ng teknolohiya na ngayon lang nagpapakita ng tunay na potensyal. Mas simple ang unang ground robot na ginamit sa Ukraine kumpara sa mga ginagamit na yon sa labanan. Hindi ibig sabihin na hindi sila naging kapaki-pakinabang. Noong Nobyembre 2025, na siya ring panimulang batayan ng mga bilang ng Ukrainian Ministry of Defense, gamit ang mga UGV sa frontline bilang sasakyang pang-supply. Dahil sa mga drone ng Russia na napapahirap sa tropang Ukrainian at tradisyonal na sasakyan na maghatid ng supply ng hindi natutukoy at tinatarget. Ang maliliit na UGV na madaling itago at mahirap makita
ay nagsisimula ng makilala. Pwede silang magdala ng pagkain at bala mula likuran papuntang frontline, gaya sa Pokrovsk, kung saan madalas nakasalalay dito ang buhay at kamatayan. Noong panahong yon, sinabi ng BBC na ang labanan sa Pokrovsk ay malamang na maging una sa kasaysayan na magkaroon ng malawakang paggamit ng mga UGV para sa lohistikal na suporta at bilang kasangkapan na maaring gamitin ng Ukraine para ilikas ang mga sugatang sundalo. Ayon sa BBC, noong Nobyembre, 70% ng supply para sa mga puwersa sa frontline sa Pokrovsk ay naihatid na ng mga ground robot. Isa sa mga UGV na binigang din ng outlet sa kanilang artikulo ay tinatawag na Termit. At ito ay may kapasidad na humigit kumulang 200 kilo o 440 libra. Pagkababa mula sa van, pwedeng kontrolin ito mula sa malaya ng operator na nasa ilang milya ang layo. Ipinapakita ng prosesong yon kung bakit mahalaga ang mga UGV sa Ukraine. Bukod sa pagbawas ng panganib, marami pa silang gamit tulad ng sa evacuation. Naging gabay ang labanan sa Pokrovsk sa paggamit ng mga UGV para mailayo ang mga sugatang sundalo mula sa mga mapanganib na lugar sa iba pang bahagi ng Ukraine ngayon. Noong Abril, pito iniulat ng United 24 Media na 6 na evacuation ang nagawa ng Ukraine gamit ang mga ground robot sa loob ng 24 na oras. Hindi komplikado ang mga robot na iyon, lalo na sa itsura at kakayahan. Mukha lang silang mga stretcher na may gulong. Kadalasan ay may mga bakal na nagsisilbing suporta para mailagay ang sugatang sundalo sa ibabaw nila. Ang kaya nilang gawin ay tumawid ng malalayong distansya ng mas mabilis kaysa sa isang taong nagtatangkang buhatin ang sugatang sundalo palayo sa labanan. Sa 24 oras na operasyon na iniulat ng United 44 Media, 2 UGV ng Ukraine ang pinagsama para makatakbo ng tinatayang 300 kilometro o mga 186 na milya. Maghanap ka ng taong kayang tumakbo ng ganung layo sa 24 na oras at makikita mo ang sundalong hindi talaga umiiral. 6 na sundalong Ukrainian ang nabuhay dahil sa mga UGV. May mga sundalong Ruso ring napatay dahil sa ground robot technology ng Ukraine. Sa pag-unlad ng teknolohiya, hindi na lang ginagamit ng Ukraine ang mga UGV para sa lohistika at paglikas. Ang dating inosenteng sasakyan ay nagiging nakamamatay na puwersang umaatake. Sa ganitong paggamit, dito nagiging seryoso ang sitwasyon para sa Russia. Pero bago natin pag-usapan yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na yun na ang tamang panahon para gawin ito para siguradong hindi mo mamimiss ang kahit isa sa aming mga video. Noong 2026, naglunsad ang Ukraine ng malawakang kampanya para mag-deploy ng mga armadong UGV. Mas epektibo at nakakapinsala sa puwersa ng Russia ang mga killer robot na ito kaysa sa mga robot ng Ukraine para sa lohistika at paglikas. Namamayani dito ang inobasyon ng Ukraine at kakayahan nilang gawing sandatang nakamamatay ang anumang meron sila. Iniulat ng BBC na ang K2 Brigade ng Ukraine, na ayan dito ay unang nagkaroon ng nakatuong UGV battalion, ay nagsimulang maglagay ng mga Kalashnikov machine gun sa kanilang ground robots. Ayon kay Alexander Afansayev, na namumuno sa UGV battalion ng K2 Brigade, nagpaputok sila sa laban, kung saan matatakot magpakita ang isang sundalong impanterya, pero kayang isugal ng UGV ang sarili. Isipin mo kung anong ibig sabihin nito para sa maliliit na unit ng mga sundalong Ruso na ipinapadala ni Putin upang lumusot sa teritoryo ng Ukraine. Inasahan ng mga unit ang mga drone na sundalo. Pero bigla silang makakaharap ng maliit na tangke na may machine gun sa ibabaw. Pagsuko lang ang tanging opsyon at kailangan itong gawin agad dahil kayang magpaulan ng bala ng UGV na yon at umalis nang hindi iniisip ang ginagawa nito. Hindi ito kailangang mag-isip. Wala itong konsepto ng kamatayan. At maaari itong palitan ng isa pang makina kung sakaling magawang labanan ito ng mga sundalo ng Rusya. Hindi lang UGV na may machine gun ang dapat alalahanin ng mga tauhan ni Putin, pati mga ground robot na may dalang bomba. May naiisip ang Ukraine na malalakas na paraan para magamit ang ganitong kakayahan. Siyempre, tandaan mo ang mga naikwento na namin sa iyo tungkol sa mga UGV. Madalas, sapat ang liit nila para makagalaw ng hindi napapansin. Pwedeng itago ang mga UGV sa tagong lugar ng ilang oras para makatipid ng baterya habang naghihintay na tambangan ang mga walang kamalay-malay na puwersang Ruso na nagkataong nagtago roon. Kayang magdala ng daan-daang libra ang isang UGV, sapat para magdala ng lakas ng putok nang kayang pumatay ng isang Ruso agad. Nakita natin ito noong Enero sa video ng UGV mission ng 2nd Army Corps ng Ukraine. Sa video, ginamit ng operator ang control pad na parang mula sa video game console para imaneho ang maliit na UGV papasok sa gumuho na gusali. Maingat na tinatahak ng robot ang guho,
Ipinapakita ang pag-unlad ng mga UGV sa pagtawid sa mahirap na lugar at pumapasok sa maliit na butas kung saan nagtatago ang mga sundalong Ruso. Boom! Isang malakas na pagsabog ang pumatay sa mga Ruso sa kampo. Lumabas kalaunan na ang UGV ng Ukraine ay bumiyahe ng humigit kumulang 20 kilometro o mga 12.4 milya para marating ang target nito at may dala itong 12 na landmine. Ginamit ng Ukraine ang anumang meron sila para saktan ng Russia at matagumpay nilang napabagsak ang mga sundalo ng Russia. Ang isang remote-controlled na UGV na may dalang mga mina na maaring pasabugin mula sa malayo ay malaking banta sa mga infiltration unit na inatasang manatiling hindi makita. Hindi nakikikita ng mga nakatagong unit kung anong paparating sa kanila. Kapag dumating na ang UGV, huli na para magawa pa nila ang kahit ano tungkol dito. May iba pa. Kailangan ng harapin ng Russia ang mga UGV na sumusuporta sa mga puwersang panlupa ng Ukraine at direktang umaatake sa mga sundalo ni Putin. Ang hindi inasahan ng Russia ay kailangan din itong mag-alala na magiging mahalagang kasangkapan ang mga UGV na magagamit ng Ukraine para mabawasan ang pinsalang sinusubukang idulot ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine gamit ang kanilang mga pambobomba mula sa impapawid. Noong Abril 4, iniulat ng Kyiv Independent na unang ginamit ng mga sundalong Ukrainian ang espesyal na UGV na pang-apula ng sunog sa paglaban sa sunog sa Kramatorsk, Donetsk. Target na yon ng opensibang tagsibo ng Russia ang lungsod na yon, na tinamaan ng pag-atake na nadulot ang sunog sa residential district. Kumakalat ang sunog papunta sa mga tangke ng gas. Malaking panganib ang pagpapadala ng sundalo o bumbero para dito. Pinili ng Ukraine ang option B at nagpadala ng UGV para pulahin ang apoy at pigilan ang pagkalat nito. Ang mga sundalong nagpapatakbo ng UGV ay nakapanatili ng ligtas na distansya, na parehong nag-alis sa panganib mula sa mga kanister ng gas at nagbawas sa panganib na maulit ang pambubomba ng Russia na siyang naging sanhi ng problema. Ito ang pagkamalikhay na tumulong sa Ukraine na ipagpatuloy ang laban kontra sa lakas tao ng Russia. Lahat ng talakayan sa pagbawas ng panganib ay natuturo sa kahalagahan ng UGV ng Ukraine at sa mas madalas nitong paggamit ngayon sa operasyon. Bagamat mahalaga ang mga insidenteng binigyang diin, mas mahalaga para sa Ukraine ang mga benepisyong dulot ng mga ito. Isa sa pinakamahalagang benepisyo na talagang kailangan ng Ukraine ay ito. Malaki ang naitutulong ng mga UGV sa paglutas ng problema ng Ukraine sa kakulangan ng tauhan. Matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan, maraming hamon ang kinakaharap ng Ukraine pagdating sa pagkuha ng kinakailangang tauhan para sa mga frontline. Ayon sa isang artikulo noong Marso mula sa Carnegie Endowment, kabilang sa mga hamon ay kakulangan ng tauhan sa frontline, record na dami ng pagliban sa tungkulin sa militar, at paliit na bilang ng mga voluntaryong recruits. Dagdagan pa ng pagod ng mga sundalong, patuloy nakikipaglaban para mabuhay. Paulit-ulit lumalaban at pumapatay ng mga sundalong Ruso, pero laging may kapalit, makikita mo na ang unang senyales ng krisis. Ayon sa DW, hindi na ubusan ng tao ang Ukraine dahil 30,000 hanggang 35,000 katao ang tinatawag buwan-buwan para sa serbisyo militar. Gayunpaman, marami sa mga ito na magiging sundalo ay pumapasok sa pangsasanay militar ng Ukraine ng labag sa kanilang kalooban, at ito ang nagdudulot ng mataas na bilang ng mga tumatakas na sundalo na nararanasan ngayon ng Ukraine, ayon sa ulat. Tinutugunan ng Ukraine ang mga problemang ito sa tauhan. Ginawa nilang 51 araw mula 30 ang pagsasanay militar para mas maging handa ang mga recruit sa buhay sa mga frontline. Ayon sa Forbes, may mga opisyal ng militar ng Ukraine na nagsabing kailangan pang paghusayin ng Ukraine ang pag-deploy ng kanilang mga minamobilisang tropa. Sabi ni Bogdan Kratovich, dating Chief of Staff ng Azov Brigade, hindi gaanong problema ang moral kung hindi nararamdaman ng tropa na inilalagay lang sila sa mga lugar na kailangan ng Ukraine ng mabilisang solusyon. Ang punto niya, na tila sinusubukan ding tugunan ng Ukraine, ay kailangan malaman at maramdaman ng mga recruit na mahalaga sila sa digmaan. Dahil kung hindi, para lang silang mga taong inilalagay doon para punan ng bilang. Lalong pinapalala ng lahat ng ito ang kalamangan ng Russia pagdating sa bilang ng tao. Dahil ang populasyon ng Russia ay halos 4 na beses na mas malaki kaysa sa Ukraine, kaya nitong tiisin ng mga pagkalugi na ngayon ay umaabot na sa mahigit 1,300,000. Walang ganong kapasidad ang Ukraine at ayaw nitong mawala ng maraming sundalo. Ang mga UGV ang mahalaga sa operasyon ng Ukraine sa lupa, habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Russia pagsapit ang 2026 at lampas pa ron. Ayon sa Modern War Institute sa West Point, nabawasan ng hanggang 30% ang kaswati ng tauhan sa Ukraine dahil sa mas madalas na paggamit ng UGV ayon sa General Staff ng Ukraine.
Malaking benepisyo na agad ang dulot ng ground robot. Mas kaunting casualty ay nangangahulugan na hindi gaanong kailangang mag-alala ang Ukraine tungkol sa pagpapalit ng mga napatay at nasugatang sundalo. Dahil dito, nagkakaroon ng luwag ang Ukraine sa pagharap sa mga hamon sa pagtalaga at pagsasanay. Kaya nagbibigay sila ngayon ng dagdag na 21 araw ng training sa mga bagong recruit. Sa Ukraine, mahalaga ang mga UGV para mapabagal ang pagkawala ng kanilang tauhan at mapabilis ang pagkawala ng mga tauhan ni Putin. Sa katunayan, pinapatunayan na ngayon ng mga ground robot na kaya nilang maging puwersang umatake. Mas mabilis sumira ng sundalo at kagamitan ng Russia ang mga unmanned aerial vehicle ng Ukraine kaysa ibang armas nila. Ang mga aerial drone ang pumalit sa sundalong Ukrainian sa malalawak na kill zone ng Ukraine, habang ang mga UGV naman ang kumapalit sa kanila sa lohistika at medikal na paglikas. Ayon sa United 24 Media, naniniwala ang ilan sa militar ng Ukraine na maaaring maging susi rin ang mga UGV sa pagpapalit ng mga sundalong hindi na kayang kunin ng Ukraine sa pamamagitan ng pagre-recruit. Sa madaling salita, pinapalitan nila ang sinasabi nilang kakulangan. Si Andriy Beletsky, leader ng ika-3 Army Corps ng Ukraine at kilala sa UGV na nagdala ng mga mina sa mga infiltrator ng Russia, ay sinabing ang Ukraine ay malapit na sa revolusyon. Maring tuluyang palitan ng mga UGV ang isang katlo ng mga sundalong kasalukuyang nakatalaga ng Ukraine sa mga operasyong panlupa. Kung magkatotoo ang prediksyon na yon, napakalaking bagay nito para sa Ukraine. Malaking mababawasan ang pasanin ng Ukraine pagdating sa manpower. Mas madalas na ang pag-ikot ng sundalo sa frontlines para mas marami ang makakapagpahinga. Tulong ng mga robot at drone laban sa huminang puwersa ng Russia. Sa lahat ng benepisyong ito, hindi na nakakapagtaka kung bakit pursigido ang Ukraine na gumawa ng mas maraming UGV hanggat maaari. Ayon sa Lowy Institute, may 280 kumpanya sa Ukraine na gumagawa ng mga UGV. Ayon sa artikulo, noong Marso, 30 ginamit ng ika-3 Assault Brigade ng Ukraine ang UGV para magdala ng maraming kagamitan na kung wala ito, kailangan ng 10,000 sundalo na magbubuhat ng tig 20 kilo o humigit kumulang 44 na libra para mapantayan yon. Malaking pagbabago ito para sa Ukraine kaya't ang pamumuhunan sa UGV ay kailangan, hindi lang kagustuhan. Ayon sa Jamestown Foundation, plano ng Ukraine na gumawa ng mahigit 20,000 UGV sa 2026 pa lamang. Kung bawat isa sa mga robot na ito ay kayang magdala ng 100 kilo ng kagamitan, at yan ay tinatayang pinakamababa pa. Katumbas na yon ng pagre-recruit ng 50,000 sundalo. Mas marami pang nagagawa ang mga robot pagdating sa lohistika kumpara sa mga sundalong tao. Mahalaga ang ganitong episyensya para sa Ukraina habang hinaharap nila ang bagong tangka ng Rusya na bombahin ang depensa gamit ang mga sundalong itinatapon lang sa labanan sa opensiba ng Tagsibol at Taginit. 2026. Alam ng Rusya ang banta ng mga UGV sa kanilang estratehiyang pagubos. Tinatarget nito ang mga UGV ng Ukraina para mapilitan silang magpadala ng tao na ayaw nilang isakripisyo. Ayon sa ulat ng Liga.net noong Abril 6, bumuo ang Rusya ng mga unit ng layuning ay hanapin at sirain ng UGV ng Ukraina. Ang mga unit na iyon ay mga pagpapalawak ng mga unit na dati ng binuo ng Rusya para targetin ang mga linya ng supply ng Ukraina. Ngunit na iyon ay kinakaharap nilang isang robot na kalaban na mas mahirap makita at kayang gawin ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga sundalo. Hindi epektibo ang pagsisikap ng Rusya, pigilan ng Ukraina. Pinatunayan ng 9,000 UGV misyon sa isang buwan. Hindi handa si Putin at ang kanyang puwersa sa katotohanang simula pa lang ang nangyayari sa Ukraina. Mas marami pang UGV ang paparating. Libo-libo pa. Kapag agad nag-shift ang Ukraina sa malaking hukbo ng robot, mawawala ang bentahe ng Rusya sa lakas tao na hawak nila ng mahigit 4 na taon. Sa labanan ng tao at makina, talo ang tao. Maaring ang UGV ang susi sa estratehiya ng Ukraina para unti-unting paubusin ang lakas ng Rusya. Isa itong halimbawa kung paanong ang makabagong paraan ng pakikidigma ng Ukraina ay naglagay sa Rusya sa depensiba. Napansin ang inobasyong yon. Dulot ng Operation Epic Fury, hinikayat ng mga estado sa Gulpo ang Ukraina na ibahagi ang kaalaman at kasanayan nito. Tinutugunan ng Ukraina ang mga panawagang iyon na posibleng makaapekto ng malaki sa pananakop ng Rusya. Alamin pa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang pagsusuri kung paano binabago ng Ukraina ang mukha ng makabagong digmaan. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.